Hello, what's up? Magandang tanghali ulit sa inyong lahat at welcome ulit sa ating YouTube channel. Yan, tanghalian na naman kaya magluluto naman tayo. Late na naman yung ating tanghalian. Dahil ngayon, Miyerkules Santo. Gulay pa rin tayo. Pero ngayon, itong ampalaya. Ampalaya na inaayawan ng maraming bata. Pero ako nung bata ako, itong ampalaya talaga, ayaw ko talaga yan noon. Kasi sobrang pait. Napapaitan ako. Pero ngayon, paborito ko na siya. Kasi nga, di ba, mahilig tayo magkape. Ang kape mapait. Kaya ako, pag nagkakape ako, hindi ako masyadong nagdalaga ng maraming asukal. So ngayon, baka hindi po tayo chef hindi ako chef, hindi ako cook ng mga hindi ako magaling sa pagluluto. Hingi lang ako ng tip sa inyo kung anong ginagawa niyo para mabawasan yung pait nito. Pero kasi ako okay lang ako kahit mapait kasi minsan kinakain ko to kahit walang yung paano lang, parang sasasaw ko lang sa bagoong. Lalaga ko lang to. Tapos sasasaw ko lang sa bagoong, okay na ako. Sarap kasi nito. Kaya kahit hindi ko na tanggalin yung pait niyan, mas gusto ko yung mapait. Mas mapait, mas masarap para sa akin. Pero, ano yung tip ninyo kung anong ginagawa ninyo sa ampalaya para mawala yung pait? Kasi ako, hindi ko na natanggal ang pait yan. Niluluto ko ng diretso yan. Pero yung anak ko kasi, pagka mapait, ayaw niya talaga. Kaya ginagawa namin ng paraan para pero kasi pagka may halong itlog, nababawasan naman yung yung pait niya. Kaya ayun. Kayo, anong tip ninyo sa amin kung anong ginagawa ninyo para mawala yung pait ng ampalaya? Simple lang naman to luto nito. Ano lang to? Gisa lang. Ano ko ayaw kumain nito eh. Napaitan daw siya eh. Nung bata pa siya, natawa ako kasi sabi nung anak ko. Sabi niya sa mama niya, "Mama, bakit mo pinapakain ng lason?" Akala ng anak ko nung maliit pa siya, pinapakain siya ng lason. Kasi nga mapait. Simple lang to, sibuyas, bawang, kamatis lang. Tapos gisa, okay na. Lalagyan ng konting itlog. Isang piraso lang, kahit mga isang piraso lang. Batiin mo na itlog. Ganun lang kasimple ang pagluluto nito. Yung iba, kung gusto nila, gusto nyo lagyan ng karne, pwede nyo lagyan ng karne. Siyempre, kung sa nakikita na yun sa mga vlog ko, mahilig kami kumain. Hindi kami cook pero marunong lang ako magluto. Siyempre, pag marunong ka kumain, dapat marunong ka rin kahit paano magluto. Yan. Si nanay sa baba, kumain na si nanay sa baba. Kaya, ang kakain na lang nito, kami na lang. Tapos si nanay, dadalhan na lang natin mamaya si nanay nito para matikman niya. Mainit kasi dito sa amin sa taas. Pag nandito sa taas. Doon sa baba, pag tanghali, doon sa baba,
malamig kila nanay. Pero pagka gantong tanghali, tirikang araw, sobrang init dito. Lalo pa summer ngayon, sobrang init. Parang nasa pugon. Nakatutok sa akin dito, 2 ventilador. Konting kilos mo dito, pawis. Ping! Nihat ng kote ang sibuyas. Yung sibuyas na to, ang laki, di ba? Galing to ng So, nagaling to Saan galing to? Galing to Pangasinan. Bigay lang to sa amin. Pitas lang to sa mga pananim nila. Masarap to, niyahalo namin sa suka pag sausawan, tapos papapakin mo yung sibuyas. Sarap. May isa pa palang bawang dito. Ang hari madaliin ang pagluluto. Si nanay, naunahan na naman kami makain. Kasi may si nanay naman kasi may sarili rin siyang lutuan sa bahay. Kanya-kanya kami luto dito. Dito sa bahay namin, 3 pamilya kami. Si Shane's homemade cake nasa baba sa first floor, sa ground floor. Tapos si nanay sa second floor. Tapos kami dito sa third floor. Kanya-kanya kami luto dito. Isang bahay kami pero kanya-kanya kaming pinto. Kanya-kanya kaming lutuan. Kanya-kanya luto. Pero pagdating ng Sunday, o kahit hindi Sunday, lalo yung pagkakompleto kami dito, sasama-sama kami dito kumain. Lalo ngayon, Semana Santa. Kahapon, galing kami sa sa sementeryo. So, hindi ko pa i-upload yung pagpunta namin doon. Kasi, sobrang short lang ng video na nagawa namin doon. Sa mga naghahanap po kay Papa, sa asawa po ni Nanay, yun, mga 1 taon na po magigit na wala na po si Lolo Sim. Yun, lagi namin ka-eksena dati. So, yun, lagi namin dinadalaw ni Nanay si Papa dun sa cemetery. Kaya kahapon galing kami dun. Sa mga naghahanap. Ayan, tapos na ako maggayat. So, mag-isa na muna tayo. So, gagawin ko dito sa ampalaya. Lalamasin ko lang ng konti sa asin. Hindi man masyadong matagal. Para lang mabawasan lang ng konti. Ako gusto ko ganito, mapait lang. Ayoko nang tinatanggalan ng pait. Pero kasi, para makakain yung anak ko, yun to ginagawa ko. Inaano ko ng konti ng asin. Ngayon, lipat ko muna dito sa mas malaki para mas malamas ko siya. Dinagdagan ko na ng konting asin ulit. Ito lang gagawin ko. Effective naman siya kasi nababawasan yung pait niya. Nilamas na natin ng konti sa asin. Tapos, babanlawan na natin siya. Okay na siya. Nilamas na natin ng konti. So, babad natin siya ng konti ng mga 5 minutes. Okay, naka 5 minutes na siya. Banlawan na natin. Para
Okay, maglagay na tayo ng mantika. Marami tayong mantika ngayon. Yung nakaraan, ubos. Panggisa lang naman. Yan. Tapos yung ating mahiwagang kutsara. Kutsara! Gamit lang ka ng kutsara pagluluto. Yes, agad ng ating mantika. Oh. Malakas yung ating apoy eh. Ako yan ah. Kasi malakas naman talaga apoy niyan. Hindi lang talaga kasi pagka nasa video talaga kita. Kasi hindi naman nakafocus yung ating camera dito sa kawali. Kaya hindi mo masyadong napapansin. Siyempre marami siyan mga magagaling na magluto. Tayo, hindi po tayo chef, hindi tayo cook. Isa lang tayong ordinaryong matakaw. Mahilig kumain. Matakaw. Pero hindi po talaga ako talagang matakaw. Hindi rin ako masiba. Sa content nyo lang nakapanood yun. Iba yung content, iba yung yung personal. Yan. Habang ang ginagawa ni Mrs. nag-ano na siya. Nagbabati na siya ng itlog. Meron ako assistant dito si Mrs. Yung videographer natin, ito, nag-a-assist sa akin. Siya rin yung madalas na nagde-direct sa amin ni nanay. Director at saka videographer. Tapos, dati ako lang yung nag-iisip ng content. Kaya ngayon, dahil nga sa sobrang tagal na namin nagba-vlog, araw-araw meron kaming vlog. So, sobrang hirap na akong mag-isip talaga. So, sobrang dami na ng mga naisip kong content. Kaya ang ginagawa namin, tutulungan na lang kami ni Mrs. Kaya minsan, kami dalawa ni Mrs. Puyat, kakaisip ng content. Ngayon, ilalagay na natin itong ating ampalaya. Sayin natin mabuti ito. Bigyan din natin siya ng Knorr chicken. Nandito Knorr chicken. Chicken. Asan yung chicken? Wala. Pork lang. Hindi na ito pork para may lasang karne. Ito na lang yung gawin natin. Pork. Yan. Yan muna natin siyang mag-isa yan. Diyan natin ang pork cube. Knorr. Bigyan naman. Yan na ang ating Knorr cube. Dali lang naman mga tunaw to. Mainitan na siya. Tunaw na agad siya. Sobrang init dito tapos nagluluto ako dito tapos malapit ako sa kalat. Naradagdagan yung init. Grabe yung yung init ngayon. Kaya kailangan talaga inom ng tubig
para maiwasan yung dehydration. Kasi nanay, bihira umakyat dito pag tanghali kasi masyadong mainit talaga dito. Pero syempre, nandito kasi lutuan namin. Dito kami kumakain. Pag-content kasi, napapansin nyo, dalawa lang kami lagi ni nanay. Kasi kami lang talaga yung magkasama sa vlog. Eh, syempre, sila, una, yung anak ko, tsaka yung pamangking ko, sila Miles. Si Miles pala, pamangking ko, Isa lang po yung anak ko, si Una. Ito, nilagay ko na yung itlog. Lalagyan na rin natin ito ng pampalasan. Lalagyan natin ng konting patis. Medyo naputo lang yung video natin kasi hindi pala naka-play. So, hindi natin napakita yung paglalagay natin ng itlog. Pero ito, ganoon lang naman siya. Dinagdagan lang natin siya ng itlog. Tapos, tinimpla natin ng patis, bechin, at saka ng paminta. Ito, ganito natin, okay na to Palanambutin na natin siya. Ngayon, lagyan natin siya ng konting suka. Konting-konti lang ng suka. Kasi ng ating suka. Ito pala. Lagyan natin siya ng konting-konti lang ng suka. Iwas paanis to Kasi mainit nga ang panahon ngayon. Kasi sigurado hindi naman ito mauubos ngayon agad-agad. May pang-ulam pa sila mamayang gabi. Kasi mamaya aalis kami ni Una. Magkasama kami ni Una, pupunta kami sa Pangasinan dahil meron silang camp. So, youth camp yun sa aming church. Tapos, kasama ako kasi isa ako sa mga mag-guide sa kanila o martial. Medyo hirap ako magsalita ngayon kasi hindi ako naglagay ng polydent ngayon kasi nga bago lang yung denture ko. Bago lang siya. So sinasanay ko siya na wala mo ng polydent. Kasi pag nandito lang sa bahay, pag naggagawa kami ng content, nagpo-polydent ako para medyo maayos ako magsalita. Kaya lang, magluluto lang naman kaya hindi na ako naisipan namin i-vlog na rin. So, hindi ako nakapag-polydent. Tayo lang naman. So, tayo lang naman, di ba? Kami lang naman dito sa bahay. Kaya lang, napapanood sa iba't ibang bansa. Dapat palang polydent ako. Pero okay lang kasi sinasanay ko naman talaga sa atis. Papaliwanag na lang ako naman, sabi na naman ng hindi pa ako kasi masyadong sanay dito. And after 3 months, babalik ako sa dentist para ayusin daw nila ulit ito. Kasi yun ang sabi sa akin. Pero wala na daw bayad yung pagbalik ko doon. Bigyan natin ng konting asin kasi mukhang kulang to sa asin. Mukha lang. Kasi dry siya, hindi na ako naglagay ng tubig para pang sabaw lang. So dry lang siya. Gusto kasi ni Mrs. yung walang sabaw. Dry lang siya ganyan. Pero ang sarap nito kung naamoy ko na. Tapos sabay mo ng pritong isda. Dapat hindi ako magtitikim nito, si Mrs. na lang. Kasi ang hirap pang nguya. Si Mrs. Okay, Mrs. Ano? Malambot na yung Okay na yung Malambot na ba siya? Malambot na daw siya. Okay na yun. Masarap yung Medyo crunchy siya. Oo. Tama lang to. So,
Yung alat, okay na. Taga-tikim yan. Tikman ko na yun, syempre. Ikaw ang nagluluto, dapat ikaw yung ano. Ayan, bago. Oh. Ayun lang, sakit. Bigla. Ay, okay na pala. Sarap. Sarap, okay. Okay na to. Dahil luto na yung ulam natin, kakain na kami, pero naisipan ko lang mag-arot ng mangga. Kasi meron akong ginawang bagoong. Ito, yan, bagoong. Yan. Sarap itong bagoong na ginawa ko. Grabe. Sobrang alat ng bagoong na yun. Kaya medyo natagalan akong timplahan yung bagoong na yun. Para lang mawala yung alat. Pero naremedyohan ko naman. Sayang, di ko pala na-vlog yung pagluluto ko ng bagoong na yun. 2 stick yata ng kape yung nagamit ko dyan sa bagoong na yan. Kape? Yes, may kape. Taas ang kamay dyan ng mga naglalagay ng kape sa bagoong. So, gagawin ko dito, nagayat-gayatin ko lang to ng mga maliliit. Parang ensalada. Yan. Para masarap. Yan. Titimplahan natin ito ng sibuyas. Ensaladang mangga. Masarap sana to kung yung manggang kiko. Kaya kalabaw. Pero masarap din naman tong Indian menu. Nangangasim ako, dalaway ako. Simutin lang natin. Okay, ito lang ilalagyan ko ng sibuyas at kamatis, yung pinino ko. Tapos ito, sasawsaw na lang namin. So, para mabilis. Kasi kung lahat-lahatin ko, oras na kami makapagtanghalian nito. Lalagyan lang natin ng sibuyas ito. Sarap ng sibuyas pagkahilaw. May kasamang bagoong, alamang. Sarap. Feeling ko nasa swimming kami. Kasi masarap to pang ang potluck sa swimming. Mangga. Parang parang bulok yung loob. Tangat ng sibuyas Bawasan natin sibuyas. Sira yung loob. Maganda yung labas pero sira yung loob. Sa labas lang pala maganda. Pero yung kaloob-looban niya hindi pala maganda. Maraming ganyan. Katulad ng sibuyas na to. Ang ganda sa labas, pero kaloob-looban niya hindi pala. Kung bawasan ating sibuyas, ng kamatis. Gusto pa itong kamatis.
Medyo kulubot ang labas pero maganda yung loob. Kaya don't judge the book by each other. Yan. Huwag natin uhusgahan yung mga panlabas na kaanyuan nila. Dahil di natin alam kung ano yung nasa loob niya. Yan. Yan. Daming kamatis. At saka sibuyas. Nabawasan yung sibuyas eh. Ngayon, lalagyan na natin siya ng bagoong. Yan. Oh, sarap. Tapos haluin natin. Haluin natin. Itong bagoong na ito, hindi ko nilagyan ng kamatis to. Yan. Grabe, naglalaway ako. Hindi ko alam kung kaya kong ngayon itong mangga eh. Lugi ako pag hindi. Or else. Gagawin kong palaan ang isang pinagbabawal na technique. Ito na. Ito natin. Sobrang sakit. Pero masarap. Okay na. Okay na to. Tignan ito ng ano, sa ibabaw. Ang purong bagoong. Wow. Kaya na tayo. Okay na to. Ready na yung ating pagkain. Patis na may kalamansi. Kamayan tayo, Bruce. Kamayan. Masarap is kumain pag pakamay. Hugas naman na natin. Siyempre, nagugas naman ang kamay. Ang tao, hindi mo na kailangan to. Magugas naman kayo ng kamay. Nakataransahan mo. Natural, ang tao naguhugas talaga ng kamay. Tapos, durugin natin itong ano, kalaman, itong ano. Durugin natin itong sili para medyo maanghang ang ating patis. Yan. Tapos, problemado siya kasi ulam namin na ang palaya. Oh. Ako nga, medyo hirap pa kumain dahil pinapractice ko pa lang yung aking bagong ano, denture. Oh. Siyempre, ito yun, no? Ito talaga gusto kong ulam. Kaya dahan-dahan lang talaga ang kain. First bite. Game na. Sarap. Yan. Ito ang pinakamahirap na challenge na gagawin una ngayon. Kain siya ng ampalaya. Hindi siya mapait, promise. Masarap yung kakamay.
Mm. Hindi siya mapait, promise. Di ba nagkakape ka na? Kaya pag nagkakape na, nasasanay na sa ganyan. The extra challenge. Kaya mo yan. Ano na masarap yan? Pag mapait to pa. Ito lang, wala ka namang matamis. Isipin mo matamis. Okay. Yan. Lumihan mo. Para ano. Hindi na mapait. Di ba? Ito, sarap. Ipatis. Diba? Yan ang pinakamahirap na challenge ngayon. Yung una. Challenge na ang palaya. Yung nasamahan mo ng ano, ng mangga. Mama na mangga. That's it. Ang palaya, di ba? Mm. Kaya rin. Kaya nga, ano? Tubig.